Magandang umaga sa lahat ng kasali sa virtual press conference ng Philippine Statistics Authority para sa June 2021 inflation. Ako po si KM Mangilog, ang inyong host para sa press briefing na ito. Bago natin simula ng inflation report, gusto naming ipahayag na ito ay naka-livestream sa PSA Facebook page. Updates are also tweeted sa PSA Twitter gamit ang hashtag PHCPI. Aking kinagagalak na ipakilala si PSA Undersecretary Dennis S. Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat hinggil sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas noong nakalipas na Hunyo ngayong taon. Atin pong pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Hunyo 2021. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa, ay bumagal sa antas na 4.1% nitong Hunyo 2021. Noong Mayo 2021, ang inflation ay naitala sa antas na 4.5% at 2.5% naman noong Hunyo 2020. Ang average inflation para sa taong 2021 ay nasa antas na 4.4%. Ang dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Hunyo 2021 ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng transport na may 9.6% inflation at 95.4% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Pamasahe sa tricycle na may inflation na 17.6% mula sa 38.8% inflation noong Mayo 2021 at petroleum and fuels na may inflation na 21.5% mula sa 33.0% inflation noong Mayo 2021. Pagdating naman sa contribution sa overall inflation nitong Hunyo 2021, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may inflation na 4.7% at 44.6% share sa pangkalatang 0.7%. So what does 4.1% mean? 4.1% inflation for June means Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Karne gaya ng baboy na may 19.2% inflation. Isda tulad ng galunggong na may 8.7%. the median estimate was at 4.3, so this is At other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products na may 1.8% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang transport na may 9.6% inflation at 19.2% share sa pangkalatang inflation. Ang mga malalaking kontribusyon sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Petroleum and fuels na may 21.5% inflation, pamasahe sa tricycle na may 17.6% inflation, at pamasahe sa jeep na may 4.3% inflation. Ang housing, water, electricity, gas, and other fuels ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Hunyo 2021. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 2.4% inflation at 13.1% share sa pangkalatang inflation. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels nitong Hunyo ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 1.8% inflation, LPG na may 8.2% inflation, at kuryente na may 1.4% inflation. Sa mga major commodity groups, ang nagtala ng mas mabagal na antas ng pagtaas ng presyo nitong Hunyo ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 11.2% inflation, clothing and footwear na may 1.6% inflation, health na may 2.9% inflation, transport na may 9.6% inflation, at communication na may 0.2% inflation. Samantala,
Mas mabilis na antas ng pagtaas ng presyo naman ang naitala sa mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 4.7% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.4% inflation, at restaurant, miscellaneous goods and services na may 3.9% inflation. Nanatili naman sa kanya-kanyang antas ng inflation noong Mayo 2021 ang mga sumusunod na commodity groups. Furnishing, household equipment, at routine maintenance of the house na may 2.5% inflation. Education, 1.1% inflation. At recreation and culture na may negative 0.6% inflation. Sa National Capital Region, ang inflation nitong Hunyo 2021 ay bumagal din sa antas na 3.2% mula sa 3.6% inflation noong Mayo 2021. Noong Hunyo ng nakarang taon, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 2.0%. Sa mga commodity groups sa National Capital Region, ang tanging dahilan ng pagbagal ng inflation nitong Hunyo 2021 ay ang transport na may 5.1% inflation. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Pamasahe sa tricycle na may inflation na 8.1% mula sa 55.4% inflation noong Mayo 2021 at petroleum and fuels na may 18.2% inflation mula sa 26.9% inflation noong Mayo 2021. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Hunyo 2021 ang mga sumusunod. Isda tulad ng tulingan na may 8.9% inflation, oils and fats na may 2.9% inflation, at sugar, honey, jam, chocolate, and confectionery na may 0.8% inflation. Samantala, mas mabagal na pagtaas ng presyo ang naitala sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas na may 0.9% inflation. Karne tulad ng baboy na may 17.2% inflation. At food products not elsewhere classified, particular ang luya, na may 1.5% inflation. Nanatili naman sa kanyang antas ng inflation noong Mayo 2021 ang other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products na may 1.4% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Hunyo 2021 ang mga sumusunod. Mais na may negative 9.3% inflation. Gatas, keso at itlog na may negative 0.4% inflation. Prutas tulad ng saging na may negative 2.8% inflation. At gulay tulad ng kamatis na may negative 0.1% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Hunyo 2021 ay bahagyang bumagal sa antas na 4.4%. Noong Mayo 2021, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 4.7% at ito naman ay 2.7% noong Hunyo 2020. Ang pangunahing commodity group na pinanggalingan ng mas mabagal na antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang transport na may 11.2% inflation at share na 93.0% sa pagbaba ng inflation nitong Hunyo 2021. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Petroleum products and fuels na may 22.6% inflation mula sa 35.1% inflation noong Mayo 2021 at pamasahe sa tricycle na may inflation na 20.4% mula sa 34.9% inflation noong Mayo 2021. Sa mga pangkat ng pagkain sa labas ng National Capital Region, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Hunyo 2021 ang mga sumusunod. Bigas na may negative 1.4% inflation. Prutas tulad ng saging at papaya na may negative 0.1% inflation.
at gulay tulad ng kamatis na may negative 3.2% inflation. Ang mga pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region na nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas ay ang karne tulad ng baboy na may 19.8% inflation at gatas, keso at itlog na may 1.3% inflation. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo ang naobserbahan sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Mais na may 5.9% inflation, isda tulad ng galunggong na may 8.6% inflation, oils and fats 4.4% inflation, sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 1.1% inflation, at food products not elsewhere classified, partikular ang kalamansi na may 1.4% inflation. Nanatili naman sa kanyang-kanyang antas ng inflation noong Mayo 2021 ang other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products na may 1.9% inflation. Ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region itong Hunyo 2021 ay naitala pa rin sa Region 7 o Central Visayas na may 1.7% inflation mula sa 2.1% inflation noong Mayo 2021. Samantala, ang Region 5 o Bicol Region ang siya pa ring may pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Hunyo 2021. Ito ay may 6.3% inflation mula sa 7.5% inflation noong Mayo 2021. Kung iambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Mayo 2021, tatlong riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Hunyo 2021. Ito ang mga riyon na may kulay orange. 11 riyon naman ang nagtala ng mas mababa na inflation nitong Hunyo 2021. Ito ang mga riyon na may kulay green. Samantala, ang Region 11, Davao Region, at Region 12, Soc-Sargen, ang mga riyon na nanatili sa kanilang antas ng inflation noong Mayo 2021. Sa bottom 30% income households, ang inflation nitong Hunyo 2021 ay naitala sa 4.3%. Ito ay mas mababa sa antas na naitala noong Mayo 2021 na may 4.5%, habang 3.0% naman noong Hunyo 2020. Ang average inflation para sa bottom 30% income households para sa taong 2021 ay nasa antas na 4.9%. Ang mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Hunyo ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng transport at alcoholic beverages and tobacco. Ang transport ay may 14.7% inflation at 87.7% share, at ang alcoholic beverages and tobacco naman ay may 11.5% inflation at 7.2% share sa pagbaba ng inflation. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at para sa bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari ditong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Hunyo 2021. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa online press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng June 2021 inflation. Bago natin simulan ng question and answer segment, we are pleased to welcome the press and media partners na kasama sa press briefing na ito sa pamamagitan ng online video conferencing. Aming ipapadala through email ang inyong mga press kits. Para sa mga nais magtanong, pakigamit lamang po ang raised hand feature o magpadala ng katanungan via chat box.
Kapag kayo ay natawag upang magtanong, pakisabi ang inyong pangalan at organisasyong kinabibilangan. Ngayon po ay handa na tayo sa question and answer segment. Para sa unang katanungan, mayroon po tayong question mula kay Mr. Warren de Guzman of ABS-CBN News. We would most likely be asking about the impact of pork imports, rising world oil prices, and the expected trajectory of inflation moving forward. So this question was already solicited before the press briefing. Dennis? Thank you very much, Warren. Dito nakikita natin yung effect ng importation, although I'm not so sure kung dumating na yung malaking bahagi nito. Pero ang nakita namin sa ating mga datos ay bumaba ang inflation ng meat products, particularly ang pork sa buong bansa at particular dito sa National Capital Region. So just to cite some statistics here, the June 2021 meat inflation sa buong bansa ay bumaba, nag-decelerate sa 19.2%. Sa National Capital Region, ito ay 17.2% at sa areas outside the National Capital Region, ito ay bahagyang bumaba sa 19.8%. At nakita namin na ito ay dahilan dahil sa pagbaba ng presyo ng fresh meat na nakita natin, particularly pork nitong June compared noong May. So just to cite some numbers here, ang average price na nakita namin per kilo sa National Capital Region for fresh pork pure meat ay nasa 351 pesos per kilo noong Hunyo. Ito ay mas mababa kaysa 359 pesos per kilo noong Mayo. So may mga 8 pesos difference. Doon naman sa fresh pork meat with bones, ito ay nasa 321 pesos noong Hunyo, kumpara sa 331 pesos noong Mayo 2021. So may drop na mga 10 pesos on the average per kilo. So yung pork products sa National Capital Region ay bumaba noong Hunyo compared to May ng mga 8 pesos to 10 pesos per kilo on the average. So that is one. Yung second naman, yung fuel, petroleum products in particular. So nakita natin na bahagyang bumaba yung ating transport index ng June. Ito ay 9.6% compared sa May na record na 16.5% at ang sabi ko kanina, ito ay dahilan sa pagbaba ng pamasahe, particular sa tricycle. Nakita namin na ang pagbagsak ng inflation, particular sa tricycle, ay dahil sa base effect, dahil talagang malaki ang mataas na rin ang pamasahe sa tricycle noong Hunyo 2020. So ito ay bumagal ng konti, pero kung titingnan natin yung level ng price ay mataas pa rin. So for example, dito sa datos na nakikita ko ngayon, yung average tricycle fare per passenger sa NCR ay 18.60. 18 pesos and 60 centavos on the average compared sa June 2020 na 17.2 pesos. So noong June 2020 tumataas na rin yung pamasahe sa tricycle. Maraming salamat, Enes Dennis. Meron po tayong susunod na katanungan, a solicited question from Ms. Bernadette Cadon of Business World. How did the gradual ease of restrictions factor into the results? Moreover, how would you factor in the rising numbers of vaccinated Filipinos to the inflation? And how does PSA project the inflation to react? Yung movement, nakikita namin yung movement of prices ng commodities ay hindi naman directly attributed to changes ng level of restrictions, So nakikita namin dito sa datos. Ang tinitingnan talaga namin, of course, yung mga threats natin sa pwedeng pagtaas ng inflation ay doon sa mga commodity items na ngayon ay mataas na at malalaki yung weights nila. So for example, kanina nakita natin yung transport index, although bumababa na siya, pero there is still threat dahil tumataas yung level ng petroleum products, yung level niya. Pangalawa, kung napansin nyo, mataas ang
ang ating fish group of items, no, yung inflation niya ay mataas. At of course, the meat products, although it's slightly moved down compared to May, but the level of inflation is still double digits. So ito yung mga tinitingnan namin kasi ito yung mga items na medyo matataas o malalaki ang kanilang weight sa ating overall inflation. Thank you. Maraming salamat, Enes Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Mr. Ralph Rivas of Rappler. Is the slowdown in transport inflation a base effect? Yung nakita namin sa tricycle ay ito ay pwede nating matawag talaga na base effect dahil sabi ko nga noong last year mula March hanggang June ay talagang nagkaroon din ng trajectory, no, mataas yung level of transport. At compared naman dito ngayon sa June 2021 versus the June 2020, malapit na siya, no? So nasabi ko kanina yung presyo, for example sa tricycle. Sa petroleum products naman, yung fuels in particular, tumataas pa rin yung level ng ating average price of petroleum, no? For example, diesel, nakita namin nung June 2021 dito sa National Capital Region, ito ay nasa 42 pesos and 65 centavos per liter average compared sa June 2020 na 34.2%. Nakita namin na noong May 2020 at June 2020 ay mayroong pagtaas ang prices ng petroleum products at yung pagtaas niya ay mas malaki last year compared sa incremental increase nitong taon. So while bumaba ang ating inflation ng konti, ang level ng presyo ng fuel products ay mataas pa rin itong Hunyo 2021. Thank you. Thank you, Enes Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Mr. Ben De Vera of Inquirer. Were transport fares declining due to bigger demand or bigger supply? Yung nakikita namin dito, Ben, ang presyo, yung price talaga, hindi siya bumababa, no? So sabi ko kanina, for example, the last 3 months, ang average price tricycle sa mga selected provinces natin ay stable at a higher level. Sa NCR, ito ay nasa between 18 pesos to 19 pesos per passenger, no? So hindi siya bumababa, mataas pa rin, stable yung level niya at a higher price. Kaya bumaba yung inflation natin sa transport, in particular yung nag-contribute dito yung tricycle fare ay dahil mataas na rin yung kanyang average price noong June 2020. So ito yung sinasabi ko kanina na may base effect. Thank you. Thank you, Enes Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Ms. Eileen Mencias of Abante. How did the liquidity continues to grow but bank lending is down? How is it being affected by the inflation? Eileen, I think this is a question best asked sa Bangko Sentral ng Pilipinas kasi sila yung nagtatrack nito. Hindi namin kino-consider itong mga factors sa aming mga datos. So this question, I think you better ask Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you, Enes Dennis. Another question from Mr. Ben De Vera of Inquirer. How big do fuel prices alone contribute to transport inflation? Sandali lang, Ben. Titingnan ko muna yung datos ng fuel. Contribution ng fuel. Ben, babalikan kita habang hinahanap natin yung contribution ng fuel sa inflation natin. Contribution to inflation. Okay, nandito na yung petroleum and fuels for personal transport. Ang weight niya sa ating basket ay 2%, no? So ito yung kanyang weight at yung inflation niya nitong June ay nasa 21.5%. So nag-contribute siya ng 51.5% inflation sa June. So yung
particular na item ay petroleum and fuels for personal transport. Yung weight niya sa ating inflation ay 2%. Ang kanyang inflation rate ay 21.5% at halos kalahati ang kanyang contribution doon sa overall inflation natin noong June. Thank you. Maraming salamat, Ernest Dennis. Mayroon pa po ba tayong katanungan? Hello po, good morning po. Si Ben De Vera po ito of Inquirer. Sorry, medyo hindi ko ma-type kasi medyo mahabang question. Pero sir, for the bottom 30% income households, you mentioned kanina na may easing of inflation dun sa alcoholics saka cigarettes. Gaano po ba kalaki naman sa mga poor families yung contribution or gaano kalaki sa gastos nila on a monthly basis yung vices tulad nun? Tapos ayun nga po, since nag-iis yung, you mentioned, yun nga, isa siya sa reason kung bakit bumaba yung inflation ng mga bottom 30%. Pero malaki po ba talaga sir yung contribution niya? Sabihin yung mga may hirap, gumagastos pa sila para sa bisyo. Thank you sir. Thank you for that question, Ben. So tama yon, yung ating basket para sa bottom 30%, yung alcoholic beverages, tobacco and other tobacco-based products, ito ay may weight pa na 2.45% para sa bottom 30%. Kung ikukumpara natin doon sa all-income households, ito ay may weight lang na 1.58%. So mataas pa rin yung weight ng alcoholic beverages and tobacco para dito sa bottom 30%. At yung inflation niya, sabi nga namin, ay bahagyang bumaba. 11.2 noong June at ito rin ang isa sa dahilan kung bakit bumaba ngayong ating overall inflation for the bottom 30%. Thank you, Ernest Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Mr. Warren De Guzman of ABS-CBN News. Given the trajectory of petroleum prices, are you confident this is the start of downtrend in inflation? Or should we expect inflation to accelerate moving forward? Well, overall, dun sa first 6 months natin, kung nakita ninyo yung graph, ay mayroon tayong talagang pababa na yung ating trajectory. Now, of course, mayroon tayong, sabi ko kanina, may mga threats pa dito. Ito yung mga tinitingnan namin and we're tracking. One is the transport. While there was a slight decrease compared to the May, but nakita nga namin na yung level, yung prices ay mataas pa rin. So yan ang isa sa mga potential threats. Also, dahil pumapasok naman yung fuel dito sa ating mataas din na weight sa mga major commodity groups, yung housing, water, electricity, gas, and other fuels, particularly yung LPG, isa pa rin yun. So pag may spike sa fuel products, for example, mayroon siyang spillover effects dito sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. So ito yung dalawa, transport and the housing, water, electricity, gas component. Doon naman sa food items, dahil yung talaga yung malaki yung weight. So kanina nasabi ko, nakikita namin na yung fish group of items ay tumataas. Ilang buwan na ito, napataas na siya. Although ang fish basket natin, may mga prices, may mga fish products naman na negative yung inflation niya, tulad ng tilapia at bangus. Yung galunggong, tulingan, ito yung mataas, But overall, yung fish basket natin, malaki rin yung weight, ay pataas siya. So that is a possible threat to the trajectory ng inflation. And of course, our meat products. So tinitingnan natin yung effect nito. It's good na na-report ko kanina sa National Capital Region, for example, between 8 pesos to 10 pesos yung drop ng prices of pork in particular, compared to May. Ito itatrack namin kung tutuloy ito dahil malaki rin yung weight ng ating meat component sa food basket, pwedeng bumaba ang ating inflation rate sa mga susunod na buwan. In other words, there are items that we're tracking that will have a potential effect in the change trajectory ng ating nakikitang trend ngayon sa inflation. Thank you. Thank you very much, Ernest Dennis. Mayroon pa po ba tayong katanungan? If there are no more questions, we would like to thank all our press and media partners for joining us in the June 2021 Inflation Press Briefing. Sana'y patuloy ninyo kaming suportahan. You may visit our website at www.psa.gov.ph for more updates.
Muli, ako si KM Mangilog ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.